inamin niya na sa akin ang tunay na pakay niya kay Ched. Ginagamit niya lang to para makaganti sa akin. Pero ano magagawa mo ngayon? Sila nandun. Ikaw nandito. Handa ka na bang malaman niya lahat ng tungkol sa'yo? Sigurado magagaya siya sa'yo. Niloloko mo siya. Pero wala akong binalak na masama sa kanya. Hindi tulad ni Kuya Martin na nagpapanggap bilang Ronnie para idamay si Ched. Si Trudis? Did you see little girl? No. Ha? Trudis? Kilala niyo po ako? Ay, aba, Ay, kilala namin ang nanay mo. Si Magda. Ibinigay ko siya sa inyo ng maayos, dala-dalawa kayo. Hindi niyo nabantayan. I'm sorry, kasalanan namin, pero wala namang gustong mangyayari to eh. Hindi natin pwedeng daanin sa init ng ulo. Kailangan natin i-report agad. May mga kilala ako dito, baka sakaling matulungan nila tayo. Akala ko po ba pupuntahan po natin ang nanay ko? Tapos ngayon ako na lang maghihintay. Bad po yan. Di po kayo nagsasabi ng totoo. Ate Magda? Ibig sabihin nagsasabi ng totoo si Trudis. Ikaw nga talaga ang nakita niya. Anong ginagawa niyo rito? At bakit kayo magkasama? Si Trudis, ang anak ko, nandito rin ba siya? Papa Nick, Tita Shed! Paano mo nalaman na anak mo si Trudis? Sino nagsabi sa'yo na lahat? Si Lino ba? At paano mo siya napapayag na kukunin mo ang bata? Si Upeng? Kasama niyo rin ba si Upeng? Magda, marami tayo dapat pag-usapan, pero hindi ito ang tamang panahon. Tsaka hindi ba dapat ikaw ang magpaliwanag sa amin? Ano nangyari, Ate Magda? Basta ka nalang nawala? Basta mo nalang iniwan ng pamilya mo? Hindi ka man lang sumulat, hindi ka man lang tumawag? Kaya na ni Lino alagaan ang mga anak namin. Magda, wala na si Lino. Patay na siya. Ano? Ate Magda, huwag ka rin sana mabibigla. Pero wala na rin si Upeng. I'm sorry, ate. Wala na talaga siya. Ate Magda! Ate! Magda? Ate! 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 Tita Shed! Papa Nick! Ched, kailangan ko muna umalis at hanapin ko muna si Trudis. Kakausapin ko rin ng mga pulis dito eh. Sige, sinabi rin ni Ronnie na nakausap na daw niya ang mga contact niya dito. Ginagawa na daw nila ang lahat para mahanap si Trudis. Sige, ikaw na muna ang bahala kay Magda. Hindi ko rin kaya makipag-usap sa kanya sa ngayon eh. Kaya na muna mag-usap. At di ko maipapangakong hindi ako magagalit sa kanya kung sakali. Sir Nick. Ched, hindi ako perfectong ama pero hindi ko kaya pabayaan ang anak ko. Sana po mahanap niyo na si Trudy. Siguradong takot na siya kayo. Nag-iisa. Minsan? Easy lang. Akala ko ba, sabi mo, wala magagawa yung Ronnie, yung kapatid mo kay Ched.
Alam mo, kung ako sa'yo, pabayaan mo na lang siya. Marami pa namang ibang babae dyan eh. At saka kung ganyan kagalit ang utol mo sa'yo, baka bawat matipuan mong babae... Hindi ako papayag na pati si Ched agawin niya sa akin. Hindi ka talaga papayag na maagaw sa'yo si Ched. Alvin, baka sa kauna-unahang pagkakataon, labanan ko ang kuya ko. Ang galing talaga ng acting natin. Correct! Alam mo, minsan na naiisip ko, bakit kaya hindi ako mag-artista? Siguradong hindi na ako kailangan mag-workshop. True! Oh, Sugar, ano ginagawa mo dito? Patula ka sa kwarto. Nakikichismis lang po ako. At saka, wala naman po ako magawa dito eh. Saan po ba kayo nanggaling? At nasan po si Trudis? Kanina pa po siya hinahanap ng lahat. well, let's just say na wala na si Trudis at hindi na natin siya kasama pag-uwi. Ano? Uwi na lang niyo si Trudis? Excuse me? Narinig ko yung pangalan ni Trudis. Nahanap na ho ba siya? Ha? Alam mo yun nga yung rason kung bakit ako sumigaw kasi ngayon ko lang nalaman na nawawala pa yung si Trudis. Alam mo, napakalikot talaga ng batang yun. Dapat sa kanya itinatali eh. Bata lang ho siya. Kaya kung meron ho kayong dapat kagalitan, ako ho yun. Aba, dapat pala ikaw itinatali. Okay, sabi mo yan eh. Siya mo pala may kasalanan eh. Nga. Nawawala si Trudis. Ronnie! Sinabihan ng mga pulis para makatulong sila sa paghanap kay Trudis. Eh kaya naman pala napapabayaan si Trudis. Sadya niyo mo nila si Trudis? Sabi niyo ipapasyal niyo siya. Lakas ng dating, ha? Yang bibig mo yan ang magpapahamak sa atin. Shut up ka nga! Pero wala sa usapan natin na iwawala si Trudis. Ginamit niyo pa ako para maligaw ang atensyon ni Kuya Nick. Oh, and don't tell me naman na namimiss mo na si Trudis. Eh, hindi ba inis na inis ka doon? Oo nga. Pero paano kung may mangyaring masama sa kanya? Ba't na talaga yun? Sugar, anak, kasi ganito yun. Hindi naman namin talaga winala si Trudis. Yun, namamasyal lang kami, pagkatapos bigla siya nagtatakbo. Ay, di na lang namin hinabol. Saan? Sabihin kaya natin kay Kuya Nick. Oy. Ikaw, umupo ka dyan. Yan, umupo ka dyan. Yan ang wag na wag mong gagawin. Pag ginawa mo yan, magagalit sa atin ang Kuya Nick mo. Hindi tayo mapapatawad nun. Alam mo naman kung gaano niya kamahal si Trudis, hindi ba? Wag na wag mong gagawin yan. Nako, huwag na kayong mag-guilty. Total naman, kapag nawawala si Trudis, lagi naman siyang nakakabalik. So siguro, this time, makakabalik din siya. Talaga? Siguro. Pero sana, kung akong papipiliin, sana, well, huwag na lang. Nahihiya lang kasi talaga ako kay Sir Nick eh. Isipin mo pagkatapos ng lahat ng kabutihan na ginawa niya, ganito lang ang mangyayari.
Chad. Huwag mo sisihin sa sarili mo. Wala naman may kasalanan. Hindi mo naman gusto yung nangyari. At minsan, may mga masasamang bagay na nangyayari sa atin. Na, maski pa paano, in the end, nakakadulot din ng kabutihan. Basta kahit anong nangyari, nandito lang ako. Hindi kita papabayaan. Ma'am. Ma'am, si Migs po ito. Pasensya na ho sa abala. Importante lang ho. At importante bang makausap mo ko? Ma'am, importante po kasi makausap ko si Ched eh. Kasama niyo ho ba siya? Pwede ho ko po siyang makausap? Ay, hindi. Hindi ko siya kasama eh. Alam mo, pakiramdam ko, busy siya. Kasi andun sa kwarto niya, nagkukulong buong araw kasama si Ronnie.